So meron lang akong gustong i-flex dito mga kaibigan. Recently dinala to ng client natin mga kaibigan, no? Sabi niya looking for buyer siya. At sabi ko ikaw na lang bahala magpresyo. Double check ko na lang yung unit kasi syempre yung pangalan ko naman masisira kung sakali. And tinest ko naman siya for long run, mga umabot ng 3 araw, then wala namang palya mga kaibigan. Siyempre ang ginawa natin maintenance is board cleaning. Chinek din natin yung ilang mga components. Sinapan-checking na siya ako kasi ang taas pala ng specs. Okay na okay yung specs niya sa presyo niya. Mas magugulat kayo sa presyo. Checking the basic specs mga kaibigan. Naka Intel Core i3 7th Gen. Naka 2GB RAM NVIDIA GeForce graphics card to. At naka 8GB RAM din siya. Upgraded siya mga kaibigan, no? And ang issue lang na nakita ko is meron lang isang key na hindi gumagana sa kanyang keyboard. That's not an issue at all. Tapos sa battery naman medyo may abnormality lang siya. Minsan nagkakarga, nagsa-charge, minsan okay, minsan hindi. So after all, hindi yan issue kasi napapalitan yung mga yan. And here is the price mga kaibigan. Ang presyo ni seller is 3,500 pesos only. Wow. Sayang lang at nakabili ako ng worth 6,000 pesos na laptop. Last time Core i5 yon, okay na rin sa presyo. Pero ito gusto ko lang i-flex. 3,500 pesos, Intel Core i3 7th Gen, naka GeForce, 8GB RAM. And one more thing, upon checking mga kaibigan, naka NGFF SSD to, 512GB. Yes. Wow. Panalo. I-check natin sa boot time. Tignan natin yung boot time niya at yung performance niya mga kaibigan. Post ko sa Facebook kanina for only 3,500 pesos and daming nag-message. Siyempre yung pinakauna ang pagbebentahan natin, maswerte. At luckily yung teacher ang nakakuha mga kaibigan. Na siyang nangangailangan, tinawagan ko yung nag-how much, yung unang nag-how much. And sakto nangangailangan siya ng laptop kasi nasira daw yung laptop niya and sinintensyahan na ng ibang technician. So again, ang ginawa ko lang dito is maintenance. Finuli test ko rin for long run. Ilang oras naka-open or whatsoever. Nag-run ng mga apps. And napaka-smooth ng gamit. So tignan natin yung boot time. Turning on. Ganyan. Bilis din mga kaibigan. Boom! Naka-open na. Charging naman siya so far. Pag tinanggal natin yan, okay na okay rin siya. Yan, nagkakarga. After all, hindi ito issue. Hindi yan issue, main issue. May nakita lang akong abnormality. Then after that, konting refresh lang mga kaibigan. Mag-open ka na ng MS Word, PowerPoint, Excel, Publisher. Perfect para sa isang teacher. Maswerteng buyer ng laptop again to mga kaibigan. Yan, naka 476GB. That means naka 512GB. SSD to mga kaibigan. NGFF. Right click, properties. Wow. Check the specs. Naka Windows 10 to mga kaibigan. Hindi nga lang Pro, pero okay na yan. Naka Intel Core i3. Wow. Ang installed RAM nito is 4GB by default, pero in-upgrade daw ng owner into 8GB. So panalong panalo yung buyer. And naka 64-bit operating system, naka 64-bit processor, based processor. So wala na siyang hahanapin dito mga kaibigan, naka ultra speed to. Ang ipapagawa na lang ni client ngayon kasi syempre pinareformat na rin niya, hindi daw in-update yung graphics. So mag-update pa tayo ng drivers. Another satisfied client here. So nonetheless okay siya mga kaibigan. Word, PowerPoint, Excel, Publisher. Ganyan ang kapangyarihan ng NGFF M.2 SSD. Panalong panalo. Okay. So sa halagang 3,500, wala nang tawaran nito mga kaibigan. Si seller na mismo ang nagsabi. Sabi niya, kesa wala, gawin na lang nating pera, sabi niya. So, ibala pa yung binayad sa akin ng client sa pag-maintenance and pag-diagnose. So far, walang problema. LCD, keyboard, hindi yan problem. Battery, hindi rin ganun ka lupit yung problem. All in all, this laptop is working above 90%. Yan. Pang long run pa to. Pwedeng pwede. So panalo si buyer dito, isang teacher. And ang gagawin na lang natin bukas mga kaibigan is i-deliver. So yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at another lucky buyer.